Good evening, everyone. This is Mitch, and welcome to our devotions. And our topic for tonight is from the book of Micah, chapter 4, verse 1 to 3. But in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it. And many nations shall come and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the Lord of Jacob. And he will teach us of his ways, and he will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from the Jerusalem. And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn wars anymore. So, sabi dito sa mga huling araw daw, yung templo ng Panginoon na nakatayo sa bundok ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Na ito ay dadagsain ng maraming tao. Na mula sa Zion, pupunta sa Jerusalem para lang puntahan yung templo ng Panginoon. At ito yung pinakamahalaga. At doon, tuturuan sila ng Panginoon kung paano yung way ng kanilang kung anong katuruan ng Diyos. Tuturuan tayo ng kanyang pamamaraan. Kaya sasabihin ng mga tao na tayo na pumunta sa bundok ng templo ng Panginoon, sa house of the Lord ni Jacob. Kasi tuturuan sila ng mga pamamaraan na kailangan nilang sundin. Kaya ang kautusan na dala ng Panginoon, yung pagkakasunduin niya lahat ng maraming bansa. At kahit na yung mga pinakamakapangyarihang bansa sa mga malalayo man, ito yung way na magkakaroon ng unity, na hindi na magkakadigmaan ang mga bansa. At yung mga ginawa nila, yung mga sandalo, imbes na makipagdigmaan sila, yung mga gamit nila na sword, gagawin na lang nila itong pantabas ng yung mga sword nila, gagawin nilang pantabas, at yung mga kung magagawin nila para sa ikabubuhay nila. Halimbawa sa pag-aararo. Yun na lang yung purpose ng ginawa nilang mga gamit sa digmaan. So, ang bawat tao daw ay uupo sa ilalim ng puno ng igos. At doon, wala na silang kinakatakutan. At magkakaroon ng pagsunod sa Panginoong Hesukristo na makapangyarihan sa lahat. Na kahit na ang mga tao daw ay, yung ibang mga tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan at patuloy silang nagkakasala, susunod at susunod pa rin sila sa Panginoong Hesukristo. At yun yung bundok na yun ay dadayuhin at dadagsain ng mga tao. At doon, susundin nila yung way ng Panginoon na ituturo sa kanila. At yung mga unang panahon, ang mga templo na tinatawag na church ay yung paglagay lang ng mga tolda at yun yung magiging church nila. Pero nung Messianic days yon ay
nabago na dahil ang sinabi ng Panginoon, ang magiging templo ay ang the body of Christ. Tatayo niya ang iglesia sa pamamagitan niya na yung relasyon ng mga tao sa Panginoon ay hindi lang sa pagkakatipon-tipon, kundi magtatayo siya ng iglesia sa pamamagitan niya na yung message niya at yung relation with God na magiging, kasi noon ang church nila ang pagtatayo ng templo, pero binago yon noong mga panahon na sinabi ng Panginoon na kahit maguho man yung church, kasi yung unang templo ng Panginoon, napalitan na yun ng mga mosque, ng iba't ibang, kumbaga, nabura yun. Kaya, ang ginawa niya, magtatayo siya ng church sa pamamagitan ng body of Christ. Na kung sino man yung maniwala at sino man ang manampalataya na sumunod. Kaya noon nagpapadala sila or naglalakbay sila ng sa iba't ibang lugar para lang mag-share ng gospel. So, sabi doon, gagawin kong church ang body of Christ. Na kung sino man ang nung panahon kasi naging matigas ang ulo ng bansang Zion. Parang nagkaroon ng hindi pagkakaisa at naglaban-laban. Kaya connected yung pagkakaroon ng war sa Israel. Dahil doon, yung mga nakakahiyang kalagayan na ginawa ng mga tao sa bansang Zion ay lilipol. Kasi naging malupit at naging makasalanan ng Zion eh. Kaya ang Diyos pinarusahan sila. Nilipol sila at yung pagmamalupit na yon ng mga tao doon ay inihandog sa Panginoon sa lahat sa buong mundo. Kaya yung mga tao kasi naging abusado. So parang ginagawa na lang nila puro kasalanan. At ayan to, ang